guys, Pascal. Hindi ko alam kung, alam ko, yun natin yung mga ganito eh. Sigurado kayong okay lang kayo dyan sa may taas. Ipopost ko to guys, makikita kayo ng buong Pilipinas. Hindi niya ako. Yung pinapost ko yan. Okay lang yan para maiba naman. So Pascal triangle naman guys, or yung binomial expansion. Hindi ko alam kung alam nyo na ba to? Kung paano mag-expand ng binomial. Kaya nga siya binomial expansion. Gets nyo na to? Naintindihan? Alam nyo na to? Hindi pa. Ito madali lang to kasi. Kung nasubaybay yung mga pinagagawa ko last time. May gets. Alam nyo na to syempre. Kunyari. Meron tayong example. I-introduce mo natin yung Pascal. So kung sa hindi nakakaalam guys, ito yung itsura niya. Anong year ka na, kuya? Graduate na ako guys. Graduate ka na. So, kunyari ito guys, yung 1, 1, 1, 2, 1, then 1, 3, 3, 1. So, pag diniretso mo yan, ina-add lang natin yung dalawa. So, 1 plus 3 magiging 4, then 3 plus 3 magiging 6, then 3 plus 1 magiging 4, then 1. Lagi yung dulo nila is 1. So, kapag nag-start ka dito sa part na to na may 2, ito kasi nagde-determine kung ano yung exponent ng binomial mo. So, kunyari dito guys, sa 1. So, bali, kunyari, ang gagamitin natin na variables is x and y. X and y, x plus y for example, raised to 1 lang siya. Then, ito naman, yung sa second row, that is x plus y, then squared, and so on and so forth. So, ngayon, pag in-expand natin tong x plus y squared, naka-quantity naka-squared. So, bali, ang kakalabasan niya, di ba, is x plus y times x plus y. Hindi siya magiging x squared plus y squared, no? So, bali ganyan ang kakalabasan niya. So, kailangan mo siya i-FOIL method para makuha mo yung expanded form. So, pag in-expand natin to, ano bang kakalabasan? Nix, anong sagot? Tinawag eh, no? So anyways, pwede mong gamitin tong nasa row na 1, 2, 1 as para mas madali mo siya ma-simplify. So paano yung gagawin? Etong naka-row guys na 1, 2, 1, siya yung magsisilbing coefficient ng expanded form mo. So in this case, ang gagamitin natin is yung 1, then i-times mo lang yung dalawang term, yung x tsaka y. Copy mo lang, pwedeng ganyan. Then plus, yung second na coefficient which is 2. Then copy mo ulit yung x and y. Naka-times sila guys ha. Then plus yung 1 ulit. Then, ayun na, lagay dito. X and y. Yan, para maganda tingnan. Then pagdating dito guys, kailangan mo ilagay yung exponent. So, sa first term natin na x, mag-start tayo saan? Sa 2. Kasi ito yung exponent natin na ng binomial. So, 2, sa lahat ng variable x yun na 1, tsaka 0. Then, pagdating naman sa second term natin na y, start siya sa 0 pataas. So, 0, 1, tsaka 2. Then, after that, pag inad mo yung mga exponent nila, dapat masasatisfy niya yung exponent mo na 2. Kasi 2 plus 0 is 2, 1 plus 1 is 2, 0 plus 2 is 2 rin. So, sabihin tama. So, ngayon pwede mo na siya i-simplify. So, sa case na to, multiply mo na lang. So, meron tayong x squared times 1. Yung y raised to 0, diba is 1 din. So, 1 times 1 is 1 times x squared is x squared. Then, 2 times x times y, may 2xy. Then, plus, etong x raised to 0 is 1 times y squared, which is y squared pa rin. So, ito expanded form niya. So, mas madali guys yung ganun. Ganun siya ginagawa pag nagpa-Pascal. So, paano ba ito i-explain ng madali? Basta nilid na po, maganda naman pagka-explain ko eh. Naintindihan nyo yun sigurado. So let's say meron tayong x minus 2y then squared. So ito iba naman yung given. Tapos pares pa rin siya guys kasi yung expanded form niya, copy mo lang yung coefficient. Then kung trip mo, pwede mo na siya i-mental eh. Like, turo natin isang way.
Tingnan mo, pag minental natin. Hindi naman pag minental. Other way nyo, kung ayaw mo gamitin ng ganito, is ganito gagawin mo. So, yung first term, pwede mo siya, kasi total binomial lang naman siya, pwede mong i-square na lang yung first term, which is x times x or x squared. Pwede yung ganon. Diba? Then, minus, kasi subtraction siya guys, yung 2 natin na coefficient, then i-multiply mo yung x times 2y. So, pag multiply mo yung x times 2y, magkakaroon ka ng 2xy. Then, i-square mo tong 2y mo. Which means, magkakaroon tayo ng positive doon kasi dalawang negative yun, di ba? Negative times negative is positive. Then, 2y times 2y, magiging 4y squared. Pwede yung ganun na way. Then, simplify mo na lang tong middle term. Di ba, nag-iba yung process ko kaysa dito? Tinuros nag-iba yung process. Hindi, papakita ulit natin yung ganito. So, magkakaroon tayo ng x squared. Negative 2 times 2xy is negative 4xy. Then, plus 4y squared. So, paano ba yung ginawa? Squared mo to. X squared siya. Then, yung 2 dito is lagi siyang meron. Katulad dito sa una. So, 2 times x, itong term na to, x times negative 2y, magiging negative. May mali yata ako. Ay, tama. Paano ba ito explain na madali? Hindi ko alam kung naintindihan nyo eh. Pero parang magulo sa akin. Pero ulitin natin para maintindihan. So, ang gagawin natin yung ganito, kunin natin yung first term. Remember guys, yung first term natin dito, kung hindi mo na siya i-rewrite na form na ganito, actually pwede naman. Like, pwede kasi natin ito ilagay ng ganito guys. Itong format. Kumbaga, ginawa pa rin natin siyang addition, pero yung second term natin is negative 2y. So, yung positive times negative is babalik pa rin dito sa negative 2y natin na. Do, kahit hindi mo na siya i-rewrite, dito ka na mag-focus, basta yung second term mo dapat is negative 2y. So, which means, pwede mo na gamitin yung format na to, na nasa squared. So, magkakaroon ka ng 1 times yung first term, times yung second term, plus yung 2, times yung first term, times yung second term, plus yung 1, times yung first term, tsaka yung second term. Then, pagdating guys sa exponent, yung sa first term natin, lagi siya mag-start kung ano yung highest degree natin, no? Yung exponent. So, dahil to lang to, mag-start sa 2, then 1, then 0. Then, 0 naman para sa second term, then 1, tsaka 2. So, ganun siya lagi ginagawa. Then, simplify mo na. So, any number raised to 0 is 1. Then, 1 times x squared times 1 is x squared. Then, positive times positive is positive, or 2 times x is 2x, times negative 2y is negative 4y. Ay, yung x pa nakalimutan natin. So, 2 times x, 2x. Naguluhan na. Tingnan natin. So, yung first term natin, remember, magiging x squared, di ba? Then, positive 2 times x is 2x, times negative 2y, magiging negative 4xy. Then, ito naman is, any number raised to 0 is 1. So, 1 times 1 is 1. Ito namang negative 2y squared, magiging dalawang negative 2y siya. Or negative 2y times negative 2y, magiging positive 4y squared. So, babalik pa rin sa ganong format or solution. Anyway, hindi ko alam kung saan mas madali. Pero madali lang to actually.